Ayun guys, so first of all, thank you sa mga nag-attend ng ating meeting. So, yun, more to come pa doon sa community session natin with regards sa pag-build ng ating kiosk system. So, ayun, quick demo lang dito sa bago nating version, so sa 2.0. So, ano nga ba yung bago sa 2.0 natin? Medyo binago namin yung interface, so yung main menu natin ay ganito na. So, para siyang umiikot yung menu. So, sa voucher station, yan, same pa din yung mga functionality niya. So, halimbawa, quick demo tayo sa voucher station. So, voucher station ay pipili siya ng amount, di ba? Kung magkano yung voucher amount. So, pwede silang magbayad via GCash, Maya, or cash. So, cash na lang tayo. Yan. So, sa cash, hulog tayo ng 5 pesos. Yan, hulog tayo 5 pesos. Okay. So, yan. Processing. Tapos lalabas yung So, may dalawang option. Either kung walang printer, pwede rin lang naman picturean nila to. Itong voucher code dito. So, or ito, i-uwi nila. Ayun. So, yan yung sa voucher station natin. So, sa charging station naman, meron tayong pagpipilian ng mga ports. So, ito yung charging station natin. Nanggaling sa IDEMS. Yan. So, may 4 na port. So, isa lang muna yung kinabit ko. So, nakakabit siya kay port 3. So, paanda rin natin si port 3. Okay. Kuha lang muna ako ng piso. Yan. So, yun. Piso. Hulog tayo. Yan. Ayun. So, done. So, yun. Di ko mapapakita yung pagsaksak nitong USB kasi nakagamit ko yung cellphone ko. Pero ito siya. Yan, umandar na yung port. Charging port. So, done. Yan. Next, sa charging station, e-gold station naman. So, ngayon, papakita ko lang yung interface. Meron tayong regular promo. Pipili siya dyan. Then, kung anong telco. Diba? So, kung Globe, yan, pipili siya ng ng amount. Yan. And then next, anong cellphone number. So, sa akin, lagay ko. Yan. Pero hindi ko na siya i-buy now kasi para hindi tayo mabawasan ng load. So, pero yung process niyan, after that, yan. Yan. May customer credits kasi ako, kaya ganyan. So, gumastos siya ng 50. Yan. So, ito, magpi-failed to kasi yung yung SIM card ko, siya, postpaid yan. Kaya siya failed. So, magpi-print din siya ng resibo actually kung failed siya. Yan. Yung talaga. So, yan. So, magpi-print siya ng failed. So, pwede to pakita sa'yo ng customer mo as resibo na failed yung na-receive niya. Ayun. So, yan. Failed yan dahil postpaid yung number ko. So, yun yung kagandaan sa system. At least may proof na failed talaga yung ating transaction. Yan. And then, dito tayo sa cash in. Yan. Cash in. So, si cash in, meron GCash. Yan. Magkano amount minimum natin ngayon ay 100. So, gawin natin 102 or 100 lang. 09 17542557. Yan. So, yan ko. Pero hindi ko na siya i-yes ngayon kasi parehas lang naman siya sa e-load kasi mababawasan yung balance natin. Sayang naman. So, yan. Pero ganun lang yung process. So, ngayon, ang bago sa version 2 natin, sobrang baba na ng charge natin. System fee natin is 2 pesos na lang compared before. Diba? And then, may GCash reference number na rin pala na mabibigay yung system natin sa customer natin. So, pwede na nilang gamitin yun as pangbangga doon sa GCash app nila. Yan, sige. Back na tayo. Meron naman tayong coin exchange. So, sa coin exchange naman,
Ayun, so pwede silang magpabarya. About 20 pesos yung ipapabarya nila. So yan. Tingnan natin. Pabarya tayo na 20 pesos. So yun. Ito yung ano natin, coin hopper. So pwede kayong maglagay niyan. Yan. Lagay tayo. Yan. Yan. Tapos, tayo yung coin hopper natin. Yan. Ganun siya. So pag dinigan natin yung 20 pesos yan, nakakatamad lang ang bilang. Pero yun. May sobra kasi kanina kaya medyo madami. May existing na dyan na pera. Tapos yun. Next. Meron naman tayong PisoNet. So sa PisoNet, paandarin ko lang tong unit na to dito, yung timer para ano. Yan. So PC3 yung PC ko doon. Yan. So yan. Siya ito actually. So tinurn off ko lang yung shutdown para hindi mag-shutdown yung PC, pero yan, kapag sinet mo yung shutting down dyan, about 5 minutes, may maglalagay dyan ng timer. So yun. So ano yung bago sa version 2 natin? Meron na tayong member login. So sa member login is, for example, PisoNet user 01 05 sabihin na natin. So pwede kong lagay yung ano ko, password abc1234. yan. Sige, since hindi pa to ano pwedeng gawin ng user bago siyang user, pindutin niya tong register. So in use kasi yung ano kiosk, so wala kasi sa home screen kaya ganon. Pero yan, nagbumalik na siya, pwede tayong mag-register ulit. Yan. So sa registration, ganyan yung mangyayari. Pupunta si user dito, tapos pipili siya ano yung payment method. Pero pag cash, automatic yan. Yan. So suppose ang gustong ihulog ng user na yun ay 20 pesos, no? 20 pesos. So yung 20 pesos ay 1 hour and 40 minutes. Yun yung nakaset sa admin natin. So done natin. Pagka done, ayun. Ano na siya. Ano na, medyo hindi siya kita sa camera. Pero ito siya. So, ready na yung unit. Pwede nang gamitin ng user. Pwede na siya mag-google.com. Yan. So, yun. Pag naubos niya na yung oras, pwede siya mag-extend dito. Yan. With the user na. So, the next time, pwede na siya mag-login. Diba? Ayan. Log out natin tong user na to. Yan. So, yun, dito sa member login, yung create natin kanina, PisoNet user net user 05 ABC 1, 2, 3, 4. Yan. Sige, login natin. Ayun. So, nag-login na siya. So, yung nakaraan niyang time, pwede na. Pwede niya na gamitin. Yun yung kagandahan kapag naka-member login. So, pwede rin anonymous login, kagaya ng dati, which is log out ko muna ulit. Itong insert ko dito, anonymous login yan. So, walang user na nakalogin. So, yun yung kagandahan niya. Yun yung bago sa PisoNet natin. Siyempre, pati yung mga bug fixes na gawa na din dyan. So, i-release namin yan maybe next week. Tapos yung next natin ay ito. So isa to sa mga custom station update natin. So si custom station natin, syempre pwede nang magkaroon ng custom build mo kung ano. So ito, sa demo na to, yun, meron tayong taga-benta ng Skyflex gamit tong motor na to. So bagay ang concept nito is itutulak nito yung yung item to papunta dito sa baba. Ngayon, may sensor dapat yan dito, yung IR sensor. Pwede nyo ikabit yan sa kaso wala akong available ngayon ng IR sensor nasunog.
So ngayon, sa demo, siguro ipipress ko na lang to tuwing mahuhulog yung item. Pag press ko to, titigil na yung motor. So ganun yung mangyayari. Pero same concept lang naman yan kung meron kang sensor dito. Papalitan mo lang tong switch na to ng sensor. Tapos yun na, automatic na yun, titigil yung motor. Para siyang limit switch ang dating. So sige, try tayo. Item station, Skyflex. Sige, bili tayo ng isang pirasong Skyflex. Yan. So, meron akong 10 piso dito. Bilhin natin yung Skyflex. Yan. Yan. Yan, okay. Bili. Yan, aandar to. Yan, medyo gumagewang lang. Pero, yun. Pag nahulog na yung isang Skyflex, yan, i-stop na siya. So, ganun yung concept. Simple, sobrang simple. So, pwede kayong mag-create ng maraming ganito. So, parang ganun sa sa mga airport terminal or sa ibang bansa, 'di ba? Ito rin lang naman yung gamit nilang module. So, pwede kayong maraming ganito. Like an array ng ganito. Halimbawa, Wilma, tapos pababa na naman Wilma. So, meron kayong 5 times 5, 25 pieces na ganito na pwedeng i-deploy. So, ang question dyan, paano tayo magkakaroon ng 20 pieces na available pins? So, meron tayong expander module dito. Yan. Yan yung expander module na yan. Para siyang nag-i-extend ng number of ports ng ESP32 natin. So, ito yung ESP32 from Fusion Lab. So ngayon, actually meron din siyang binibenta si Fusion Lab nito, pero on progress pa. Pero ang concept niya, pwedeng maraming ganito. So ang supported natin ng kill system natin is 4 nito. So kung may 4 ka nito, kung ang isa nitong module 16 pins, so 16 times 4, meron tayong 64, di ba? May 64 tayong pins. So, sobrang dami na nun actually. So, kung 25, kung yung target mo nito is 25 pieces, so pwede kang maggawa ng tawag dito, pwede kang deploy lang ng dalawa nito. Kasi 25 lang naman, 32 pins na kagad yung supported mo. So, kagaya nito, ang nangyari, yung 4 na pin nito ng charger port, imbes na kinonekta ko siya dito sa ESP32 natin, wala na, dito na lang siya sa expander, diba? So sobrang ganda nitong expander module na to, wherein pwede tayong mag-expand ng sobrang daming pins. So isipin mo kung sobrang dami mong charger ports, halimbawa gusto mo ng maramihan, diba? So pwede rin yun, pwede mong gawin na maraming ganito, tapos maraming ganito. So, isang module lang yung gamit mo. Ang kagandahan, mas mura to kaysa gagawa ka ng bagong gateway. Kasi yung cost ng ESP32 around 200 HP. Pero kapag ito yung binili mo, 80 pesos ata sa China, makaka-expand ka na. So, yun yung kagandahan niya. So, yun. Napakaraming potential nitong system. Sana ma-explore nyo yung custom station. So, yung iba nagbibuild na ng helmet bendo na gamit yung system natin. So, I'm hoping na ganun din yung iba mag-explore doon sa system, then mag-feedback kung ano pa yung pwedeng ma-add natin na feature na pwede nating i-maximize ang isang kiosk machine para sa mga ganitong bagay. So, I think yun lang guys. Have a good day. Thank you sa mga nag-attend ulit. Sa susunod ulit, may session tayo about kung paano naman gagawin yung mga configurations, mga ganun. So, stay tuned na lang. Tapos, mag-upload ako ng mga tutorial din sa Facebook. Thank you. Bye-bye.